Ayun na isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So sinabi nga po ni Attorney Romulo Macalintal, yung isang election lawyer, na kahit daw ho pagbali-baliktarin mo yung mundo ay wala ka hong mababasa mga idol at mga bayan, wala ho kayong mababasang batas na nagsasabi na pwedeng mag-postpone ng halalan yung Kongreso. Sapagkat sinabi ni Atty. Macalintal, ayon po sa batas, yung COMELEC lamang po yung binigyan ng karapatan na mag-postpone ng halalan. Pero kapag ka magpo-postpone ng halalan yung COMELEC, dapat merong criteria na maabot. Merong pamantayan, mga idol at mga bayan, para maging valid yung pagpapaliban sa isang halalan. So, patuloy po talaga na ipinaglalaban ni Atty. Macalintal na yung postponement ay hindi po dapat na ginagawa. Sapagkat yan po ay napag-usapan na, nagkaroon na nga po ng oral argument doon po sa Supreme Court noong pinagpaliban po nila yung 2022 barangay at sangguniang kabataan eleksyon, na yun nga po ay napagdesisyon na ng Supreme Court na hindi na dapat maulit yun pong pagpapaliban sa isang halalan. So sinasabi po ng iba na hindi naman daw po postponement yun hong bagong batas ngayon na RA 12232, sapagkat yun daw ho ay fixing the term, pagpipix ng termino. Wala naman daw hong postponement na nakalagay doon. Sila na mismo nagsabi na walang postponement. Kung walang postponement, hindi mapupospone. Kung walang postponement, mga idol, hindi dapat mapospone itong December 1 kasi sinabi nila na wala naman daw postponement. So, ano po yung ikakatwiran nila gayong wala naman pala postponement, mga idol at mga bayan? Pero kung talagang susuriin nyo ng mabuti, kung talagang uunawain ninyo ng mabuti, yun hong ipinaglalaban ni Atty. Macalintal ay kung ano lamang po yung nakasaad doon sa saligang batas, mga idol at mga bayan. Yun po yung ipinaglalaban ni Atty. Macalintal at tayo po ay sumasang-ayon doon po sa kung ano yun hong ipinaglalaban ni Atty. Romulo Macalintal. So ngayon ay bibigyan po kayo ng pagkakataon bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para suriin na mabuti, intindihin ng mabuti at unawain yun ng mga sinasabi ni Atty. Macalintal kung bakit siya po ay against dito po sa pagpapaliban ng isang eleksyon or halalan. So ngayon ay panoorin po ninyo ito hong panayam dito ho kay Atty. Romulo Macalintal. Ito po, mga bayan. Dalawang araw matapos nagdaan ni PBBM ang batas na nagpapaliban sa barangay and SK elections sa susunod na taon, sumugod sa Korte Suprema ang veteran election lawyer na si Romulo Macalintal para ipadeklara itong unconstitutional. Kaugnay niyan, makakausap natin si Attorney Macalintal. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Romy Mac. Ay, magandang gabi sa iyo, Mr. Willard Chang. Attorney, bakit mo sa tingin ninyo ay unconstitutional itong pagpapaliban ng BSKE? Tinawag pa nga ninyo itong draconian measure. Ito ba'y dahil na deklara na rin itong unconstitutional, itong previous postponement noong 2023 kung saan kayo rin ang petitioner? Yes, ayan dineklara ng unconstitutional yung postponement of barangay election. Kung iyang postponement na yan ay walang dahilan, kung walang valid reason. At walang valid reason, walang kadahi-dahilan ang pag-postpone niyan para justify ang nasabing postponement. At ang batas na yan ay ginawa na may panglilinlang. Nilinlang nila ang taong bayan. Kasi kung titingnan mo, Willard, lahat ng mga press releases ng Malacanang at lahat ng sinasabi nila ng mga officials natin, it is
an act or the law postponing the barangay election. The President signs the law postponing the barangay election. Pero kung titingnan mo at babasahin mo yung batas ngayon, wala kang makitang isang mang salita na postponement. Not a single word of postponement was contained in the law. Wala kang makitang ganun. Bakit nila ginawa na hindi binabanggit ang word postponement? Kasi alam nila na yan ay makikita ng ating Korte Suprema na pag nakitang postponement at ang layon ay postponement, sasabihin sa kanila ng Korte Suprema na hindi na ba kayo nadala? Hindi na nyo na ba napag-aralan noon na sinabi na nga sa Macalintal versus Comelec na yung postponement ng barangay election is unconstitutional kung iyan ay walang valid reason, kasi emergency o kaya government interest is involved or a very credible objective. Pero kung setting the term nakalagay, hindi yan dahilan para ma-postpone ang scheduled barangay election. Attorney, giit ng ilang senador, may constitutional power ang Kongreso to determine the terms of barangay officials. Ano po ang masasabi ninyo rito? Totoo po yun. Maliwanag naman sa saligang batas, they can determine the term of office, but they cannot extend the tenure of office. They cannot postpone the election without valid reason. Walang nakalagay sa saligang batas na ang House o ang Senate ay may kapangyarihang mag-postpone ng halalan. Kahit pagbali-balik na rin natin ang saligang batas o anumang batas, walang nakalagay dyan na ang Congress ay may kapangyarihang mag-postpone. Baka hindi na pa, kung sino mang senador o kongresista nagsasabi niyan, ay hindi niya napag-aralan yung mga criteria, guidelines na ginawa ng Supreme Court para mag-postpone ng isang halalan. I challenge them, basahin po ninyong mabuti yung criteria na sinet up ng Supreme Court para magkaroon ng isang valid postponement of election. Pero dito, Willard, wala kang makikita na nagsasabi sila, nagpo-postpone sila ng halalan. Inilihis nila ang provision tungkol dyan para hindi masabi na sila ay nagpo-postpone ng halalan. Attorney, lagi na lang gustong i-postpone itong barangay at SK elections. Nagiging overage pa nga ang mga SK officials. Yeah. Ano po ang tingin ninyong totoong dahilan kung bakit nila gusto itong ipapostpone? Well, alam mo, tulad din na sinabi ko nung ako'y magkaroon ng oral arguments noong 2023 sa Korte Suprema, yan din ang tanong sa akin ng mga justices. Bakit panayang postpone ng barangay election? Ang sagot, at yan din ang sagot ko ngayon, dahil yan ay pagtupad sa pangako ng mga legislators na ito sa ating mga barangay officials noong panahon ng kampanya na kapag sila'y nanalo at sila'y susuportahan ng mga barangay officials, ay gagawa sila ng batas to postpone the election at i-extend nila ang term of office. In other words, these are all political consideration. Sabi ko pa nga sa Korte Suprema, yan po ay form of vote buying. Sapagkat yan ganyang mga promises na bibigyan mo sila ng ganyang kapangyarihan, yan ay isang paraan ng vote buying na hindi pinapayagan ng ating batas. Kaya hindi dahilan yun, yung sasabihin magpo-postpone ka. Yan ang dahilan kung bakit pinopostpone nila dahil sa nais nilang tuparin yung pangako nila sa mga barangay officials na yan. In closing, Attorney, ano ho ang susunod ninyong hakbang sakaling hindi paboran ng Korte Suprema ang inyong petisyon? Well, pag hindi pinaboran, all I can do is cry. Iiyak na lamang ako sapagkat ang aking karapatan at ang karapatan ng karamihan ng ating mga mamamayan ay ilabag na naman ng walang kadahi-dahilan man lamang. Na tayo ay nawala ng ating karapatan, our rights, our privileges ay talagang disregarded without due process. Na hindi tayo ipinagtanggol ng Pangulo at ng mga taong dapat magtanggol ng ating kaboto. Alright, in the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Veteran election lawyer Romulo Macalintal.